We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, lahat nating cell group members, mga disciples, lahat ng mga nanay at mga tatay, lahat ng mga pamilya na kasama natin ngayon ay ating wini-welcome and good morning sa inyong lahat. Lahat ng nasa abroad, nasa labas ng bansang Pilipinas, ang mga leaders natin, disciples, mga followers natin, mga regular worshipers natin na nasa ibang bansa, ay welcome sa ating CGS Philippines worship platform dito sa online. Welcome po sa inyo lahat mga kapatid, kayong nasa ibang bansa. At sa lahat nating mga kapatiran dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ay atin din pong wini-welcome na ating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan, naging part na sa buhay natin na we cannot limit God. Kahit na tayo nasa different places, God is working sa buhay ng bawat isa na may pagmamahal sa Kanya. Kaya sa umagang ito mga kapatid, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa patuloy na paglingap mo sa amin sa nakalipas na araw, nakalipas na linggo, at dalangin namin sa umagang ito. Patuloy ka pong magpahayag sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, ang gabay ng banal na Espiritu Santo, ang pangungusap mo sa puso ng bawat isa sa amin. Give us a teachable heart, a humble heart, obedient heart, O Lord God, a submissive heart, na itong oras na ito para lamang sa iyo, at ang mga salita naming mapakinggan ay hindi masayang, kundi ito ay maipamuhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga anak mo na kasama namin dito sa online platform, na ikaw ang una, ikaw ang pinahalagahan, ikaw ang higit na mahal. At dalangin ko, O Diyos, let your favor be upon us today. Sa lahat ng mga anak mo na nandito ngayon sa online platform, in different places, different provinces and cities of our nation, O Lord. Let your spirit, revelation, work in the midst of us, O God, even in abroad. Kaya sa iyo pong kapurihan, sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat, Panginoon, sa araw na ito at sa darating pang mga araw. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sama-sama po nating sambahin ang ating Diyos na buhay. Pangunahan po tayo ng CGS Philippines worship team. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend the eternity with you. Hey! I'll stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. I'll stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in
arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you've changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you've changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Nagpapasalamat po tayo sa mga mensahe ng awitin na ating narinig, lalo na sa mga awiting espiritual. At ang ating mga puso ngayon, ihanda po natin, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Ihanda po natin ang ating mga notebook, ballpen, at higit sa lahat ang ating mga Biblia. Dahil ito ang oras na banal, dahil pinag-usapan natin ang ating Diyos na buhay. Buksan natin ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 2 verse 12. For the Lord of hosts will have a day of reckoning against everyone who is proud and lofty, and against everyone who is lifted up, that he may be abased. Sa umagang ito, ang ating pag-usapan is the word reckoning. Ano bang ibig sabihin a day of reckoning? Like sa sinabi dito sa NASB version in verse 12. At ang context ng Isaiah, maraming mga tao na nagmataas, nagmalaki at sumamba sa mga ribolto at hindi na binibigyan ng pagpahalaga ang tunay na Diyos. Pag sinabing reckoning, payment for every wrong act and evil deed perpetrated by the entire organization. So pag sinabi nating reckoning sa Tagalog, pananagutan, pagtutuos, at paniningil ng makapangyarihan sa lahat. So ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, we are all answerable before God. Meron tayong pananagutan sa Diyos, maliit man o malaki. Ibig sabihin, bakit mangyayari ito? Dapat nating balikan ang Diyos natin. God is just, God is righteous, God is holy, God is infinite, God is all-knowing. Meaning, Diyos lang meron yan. So, ibig sabihin, lahat ng may buhay sa daigdig na ito, haharap sa Panginoon. Merong tinatawag na pananagutan sa Diyos. All of us are accountable before God. Ibig sabihin, walang makakalusot sa atin. Hayag o lihim, tayo po ay nakikita ng Panginoon sa ating mga ginagawa. So, ang reckoning ng God sa atin, yung pagtutuos, paghaharap sa lahat nating ginawa, sometimes it is immediate. Sometimes it takes years. Minsan ang paniningil ng Diyos sa atin ay agad-agad o kaya gradual o kaya lumilipas pa ang panahon at taon. Ngunit hindi po tayo makakalampas before God. So lahat ng mga ginagawa natin everyday, atin po yung pananagutan sa Diyos. There must be a day of reckoning. Personally, may paniningil ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, ang purpose ng mensaheng ito, dapat palagi mong isipin, God is righteous. So if we do wickedness, hindi siya matutuwa. Halimbawa, matuwid ang Diyos, pero ikaw, ginagawa mo kasamaan, pananagutan mo sa Diyos yun. Kasi gusto niya, righteous living tayo. God is holy, ginagawa mo kasalanan, mananagot ka sa Panginoon. That is a day of reckoning.
At mapapansin natin, dito sa Isaiah na binasa po natin, naging abusado ngayon ang bayang Israel. Mga pinili ng Diyos, hindi na siya ina-acknowledge, hindi na lumalapit ang mga tao sa Kanya. Ibang Diyos na ang sinasamba at ang tao naging Diyos na sa sarili niya. And time will come, yan ay ating pananagutan sa harapan ng Panginoon. So pag sinabing reckoning, pagtutuos, hahanapin ka ng Diyos, haharapin mo siya. At yan nangyayari na sa panahon natin ngayon. Kaya like what I said, mga kapatid, ang Lord dinidepensahan niya kasi ang kanyang righteousness, ang kanyang holiness, ang kanyang pagiging infinite. Because unlimited ang God natin. Limitless siya. Basang-basa niya puso natin. At kahit patago kang gumagawa ng wickedness, sisingilin ka ng Panginoon. Kaya lahat sa atin walang exempted. Because the Bible says, all have sinned and fall short to the glory of God. So ang paniningil ng Diyos inside and outside. Sa loob ng church, pwedeng naglilingkod ka pero may ginagawa kang hindi kasiya-siya sa Kanya. Ere-reckon natin kay Lord yun. Sa labas ng church, may pananagutan ng mga tao, lalo na yung hindi kumikilala sa Kanya. Kaya this is very important, itong ating pag-usapan, mga kapatid. So, kukuha lamang tayo ng mga mahalaga dito ayon sa context ng ating journey sa paglilingkod natin sa Panginoon. No? There must be a day of reckoning, like what I said, to protect the righteousness of God, the holiness of God. At the same time, there is what we call the wrath of God. May galit ang Diyos. That is the attributes of God. Ang Diyos ay nagagalit, namumuhi siya sa gawaing makasalanan at kasamaan. Kaya meron siyang reckoning. Hindi niya palalampasin ang lahat ng gawaing bumabangga sa kanyang pagiging Diyos. Mga kapatid, parang parents yan. Ang parents mo ay tapat na inaalagaan ka. Pero may ginagawa kang hindi tama. So, halimbawa, gabi ka na umuwi, yun pala, nagbabarkada ka. Hindi ka nag-aaral. So, i-hold ngayon ng parents mo ang baon mo dahil nalaman niya na nagbabarkada ka lang. So, there must be a reckoning. Ibig sabihin, may pananagutan din ang mga anak sa magulang sa lahat nating ginagawa. So, halimbawa, pinapaaral ka ng magulang mo, binigyan ka ng 1,000 pesos. Tapos sabihin mo, may project ka, 1,000 pesos. Yung pala, pinang-date mo lang sa boyfriend mo. So, ang project mo pala, ghost project. Kasi, nabuntis ka eh. Niloko mo parents mo eh. So, sa school pa lang, may ghost project na tong mga kabataan. Noon pa man. No? May ginagawa na sila. Biro mo, binigyan ka 1,000 ng parents mo. Pinang-date mo lang. Pagkalipas ng mga buwan, nabuntis ka. So, ang reckoning dyan, paparusahan ka ng parents mo. Di po ba? So, ganun din sa atin, mga kapatid. Kahit sa church natin, may nangyayari na ghost report. Di ba? Ghost disciples. Kaya ngayon, uso na ang salitang ghost. Ibig sabihin, sa loob ng church, meron din nangyayari sa atin. No? Walang picture, pero may numbers. So, pananagutan din natin sa Lord yan. Mamalayan mo. Hindi rin lingid sa Lord yan. Kaya a day of reckoning, para kanino to? Number one, to those who ignore the teaching of the word of truth. So, ang panahon ng paniningil ng Diyos sa mga ini-ignore ang katuruan ng kanyang mga salita. So, listen to this. Ang pinaka-manual natin, naririnig natin palagi yan, pinakagabay sa buhay natin is the word of truth. That is the word of God. Yung hawak nyo ngayon, yung nasa gadget ninyo, nasa apps ninyo, andyan lahat. No? Ibig sabihin, libro man yan o nasa gadget ninyo,
komportable tayo, may mga mababasa tayo sa Biblia. Ngayon, maraming ini-ignore ngayon ang teaching of the word of truth. Kaya dapat sa ating konteksto, Kristiyano ka, disciple ka, leader ka, isa ka sa mga sumusunod sa Panginoon. Pero habang tumatagal ang panahon, ini-ignore mo na ang kanyang salita. Kapag in-ignore natin ang salita ng Diyos, sometimes the reckoning of God is immediate. Yung paniningil ng Diyos agad-agad. Sometimes it takes time. Kasi paglabas sa salita ng Diyos ang ginagawa natin sa buhay natin, mali lahat nating gagawin. Kaya ang maling pamumuhay nanggagaling sa maling opinion, nanggagaling sa maling information, nanggagaling sa maling emotion. Kasi hindi tayo sumusunod sa word of truth, which is the Bible. Example lang, mag-asawa, ang sabi ng Bible, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Ang mga misis hindi nagbabasa ng Bible, sila ang commander sa bahay. Hindi sumusunod sa husband sa mga, kasi ina-underestimate minsan ng mga husband. Kaya tandaan natin, ang hindi pagkakaroon ng harmony sa bahay, dahil ang misis ay hindi nagpapasakop sa husband. At ang husband, hindi niya minamahal ang kanyang misis. Kaya rumble yan sa loob ng pagsasama. Why? May violation na. Ang babae hindi na nakikinig sa husband. At ang husband, hindi na niya mahal ang kanyang wife. Pero nagsasama yan. At ang mga anak, tinuturuan, igalang ninyo inyong magulang. Ngayon, ang mga anak na ang magulang dahil kumikita ng malaki. So may trouble sa pamilya. It's because of ignoring the word of truth. Ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos ay hindi na sinusunod, ang kapalit nun, chaos, magulo. Marami ngayon naghihiwalay. Marami bastos sa parents. At marami namamatay ng maaga. Kasi kapag igalang mo ang parents mo, sinabi yan sa Ephesians, hahaba buhay mo eh. Maraming anak ngayon, feeling entitled, parang gusto nila masunurin ang parents nila sa kanila, namatay sila ng maaga. Ibig sabihin, we need to obey the word of truth. As we ignore the word of truth, there is a day of reckoning. So akala mo, sigawan mo parents mo, murahin mo parents mo, normal lang yan. Buhay ka pa. Pero hindi mo alam, iniipon ni Lord yan. Hanggang there must be a day of reckoning. Bakit maraming kabataan na mamatay ng maaga? Because of disobedient. Nakita natin mga kapatid, pagsuway sa word of truth, mga kapatid. Bakit marami ngayon may mga sakit? Mga sakit na hindi gumagaling. Mga sakit dahil maraming tinatawag na sexual intercourse. Hindi kasal, iba't iba, nakipag-ugnayan sa iba't ibang klase ng opposite sex. Kaya that is a day of reckoning, mga kapatid. Yung tinatawag nating acquired immune deficiency syndrome, yung AIDS, isang sakit sa mga iba't ibang nakipag-sex because of the fleshly desire. And that is the reckoning of God. Nakita niyo mga kapatid, because of the work of the flesh sa buhay ng tao. Why nangyayari yon? May Diyos na righteous, may Diyos na banal, may Diyos na matuwid, may Diyos na all-knowing God. So kapag hindi natin nililinis ang buhay natin sa harapan ng Diyos, we embrace wickedness in our life, ire-reckon tayo ni Lord. Kung gumagawa ka ng kasamaan, aanihin natin yon. Kung gumagawa ka ng malinis, matuwid sa Lord, aanihin mo rin yon. Dito pumapasok ang what we sow, we reap. Ano ang tinanim mo, aanihin mo yon, mga kapatid. So that is the reason why there is a day of reckoning. Minsan,
agad-agad nagre-recon si Lord sa atin. Pero minsan, gradual yan. For us to repent of our sins. For us to ask forgiveness sa ating Panginoon. So nakikita ninyo mga kapatid, ano pa ang mga violation natin sa Word of God? Kaya like what I said, ang reckoning inside and outside of the church. Kristiyano ka, nakikinig ka lang, hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, ang winning soul is a command. So ibig sabihin, nagdi-disobey ka kay Lord. Nakaupo ka lang nakikinig every Sunday, binago ka ng Panginoon, hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, hindi ka nagdi-disciple, hindi ka nagpe-pray. That is also disobedience sa salita ng Diyos. Kaya magulo ang utak mo, kahit nakikinig ka, balisa ka pa din, kasi nahahata ka ng sistema ng mundo. Nakikinig ka pa din. Sa halip ng salita ng Diyos ang susundin natin, nakikinig ka doon sa piling mo mahusay na kaibigan mo. Sa opinion ng mga tao, sa mga wrong information. Kaya tandaan natin, wrong living ang magiging kalalagyan natin kapag may wrong people ka na pinapakinggan with the wrong information. Ako nakita ko, isa lang ang tama. Isa lang ang katotohanan. Ang Diyos at ang kanyang mga salita. Safe ka. Kaya mapapansin ninyo, kayo na pinamumuhay niyong salita ng Diyos, kayo na sumusunod sa Panginoon, may kapayapaan ka. Kaya marami na inggit sa iyo, ginugulo ka para mawala ang kapayapaan mo. Tingnan nyo, ang problema ng iba minsan, pinapatong sa iyo, kaya ka na-stress. Cell members mo, mga disciple mo, pero ikaw, ang buhay mo payapa. Nakita niyo mga kapatid? Maraming mga tao ngayon, stressful ang buhay, anxiety attack, even inside of the church. Why? Hindi nagpipray eh. Hindi sinusunod salita ng Diyos. Sinusunod niya emotion niya. Nakita niyo kapatid? Isa lang ang dapat sinusunod natin. This is our manual. The word of truth. The word of God. Kaya pansinin ninyo, ang nilikha ng Lord, babae at lalaki, pag nagmahal ka sa lalaki, sinabi naman, husband, love your wife. Hindi naman sinabi, husband, love your husband. And wife, submit to your wife. Hindi. Ibig sabihin, ang nagsasama dapat opposite sex. So nagkakaroon tayo ng violation of the Word of God. At nakikita natin, ang reckoning ni Lord sometimes is death. Maraming namamatay ang spiritual at maraming namamatay ang physical. Kapag binayolate natin ng Word of Truth, this is the Word of God, walang kapayapaan. Walang tinatawag na masasabi nating kapanatagan ng buhay. Kaya ang kalungkutan, kabalisahan, pag-alala, galing po yan mga kapatid sa hindi natin pagsunod sa salita ng Diyos. At alam nyo ba kapag ikaw ay nag-alala araw-araw, natatakot ka, nababalisa ka, ikaw ang substitute sa Diyos. Ikaw nagpapatakbo ng buhay mo, hindi na ang Diyos. Kaya takot ka na pumalpak. Takot ka magkamali. Takot ka mamatay. Takot ka mawalan ng hanapbuhay. Takot ka mawalan ng pamilya. Why? Because you are the small God in your life. At tandaan natin mga kapatid, there must be a day of reckoning. Kanino? To those who ignore the teaching of the Word. Sabi po yan sa Amos chapter 2 verse 4. Tingnan po natin. May mga Bible po ba tayo? Amos chapter 2 verse 4. Anong sabi po dito? Sa Amos chapter 2 verse 4. Tingnan po natin. Ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Joda, kaya sila'y paparusahan ko. Hinamak nila ang aking mga katuruan. Nilabag nila ang aking mga kautusan. Iniligaw sila ng mga Diyos-Diyosang pinaglingkuran ng kanilang mga ninuno. Kita nyo mga kapatid? In Amos, the context is, ang mga Judean people, ang mga Israelite, paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan. Kaya sabi dito, sila'y parurusahan ko. Hinamak nila ang aking mga katuruan. Anong katuruan? The word of truth, the Bible.
At marami ngayon, mga magulang, mga anak, hindi na nagbabasa ng Bible. Nakadepende na sa opinion ng tao. Nakadepende na sa damdamin. Kaya marami emotional ang mga tao ngayon. Nakadepende na sa intellect niya, sa kanyang husay at galing. Hindi na niya ginagawang gabay ang salita ng Diyos. Sabi dito, hinamak nila ang aking mga katuruan. Nilabag ang aking mga kautusan. Iniligaw sila sa mga Diyos-Diyusan. Ang matindi dito, sabi sa verse 5, susunugin ko ang Juda. Tutupukin ko ang mga tanggulan ng Jerusalem. Kaya alam ninyo, sa dami ng mga bumbero, truck ng bumbero, dumadami din ang sunog sa atin. Hindi lang sa bansa natin, sa iba't ibang bansa. Naalala nyo dati, hindi maapula ng apoy ang lugar ng California. Hindi nila mamalayan saan nanggaling yung mga sunog. Ang mga mayayamang bahay ng mga celebrities na maraming nakaimbak na kayamanan, nasunog. Kasi that is the reckoning of God. Those who don't recognize God as God, maniningil na ang Panginoon. At ito na ang panahon ng singilan ng Panginoon. Kaya kapag masama, puno ng mga katiwalian, puno ng kasinungalingan, puno ng pagnanakaw, ang buhay ng isang tao, sisingilin ng Diyos yan. Walang makakaiwas sa Diyos because He is God. He owns everything, exists dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya tandaan po natin. No? Second, a day of reckoning to those who despise and disobey their spiritual leaders. Specific po yan. Maniningil ang Diyos sa mga umaalipusta at hindi sumusunod sa mga namumunong espiritual. Either your cell leaders or cell leader is your mentor, it's your mentor, or your pastor, or your leader of leaders. Ibig sabihin, malapit sa puso ng Diyos ang mga taong pinangasiwaan tayo. Halimbawa ako, may nangangasiwa sa aking pastor. Ikaw, nangangasiwa sa iyo parents mo, igalang mo yan. Sa church, nangangasiwa sa atin mga spiritual leaders natin. Dapat, i-honor natin sila. At bibigay ako sa inyo ng dalawang example dito kung ano nangyari sa kanila. Mga kapatid, dahil ang mga spiritual leaders natin are God's appointed. At pag chinichismis natin ang mga leader natin, naririnig ng Panginoon yun. Tingnan po natin sa Genesis chapter 9, simula tayo sa verse 21. Magkapatid na si Shem, si Ham at si Japhet. Tingnan po natin sa Genesis 9, 21 to 24. Ang context nito, si Noah ay nakainom at nalasing. Nalasing si Noah. At tingnan natin dito sa verse 21. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Si Noah po ito. Kasi si Noah, meron siyang tinatawag na contractor si Noah eh. Nagtayo siya ng arko. So, contractor siya ni Lord. Napagod siguro, nalasing. No? Actually, si Noah ay masasabi nating contractor siya ni Lord. Nalasing eh. Ito ngayon ang mga empleyado niya, mga anak niya. Dito sa verse 21, nag-celebrate siya. No? Uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tulda. Sa gayong ayos, so naked si Noah, 22. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Canaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. So alam nyo, nakita ni Ham, hubad ang tatay niya. Itong si Ham, chismoso din. Binalita niya sa mga kapatid na, tatay natin nakahubad, tingnan nyo dun. Walang damit. So, chismoso tong si Ham. Kaya't kumuha sina Shem at Japhet ng balabal, iniladlad sa likuran. Verse 23, at magkatuwang na lumakad ng patalikod, patungo sa tulda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama, ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Ayon. Pansinin niyo, what's the difference between Shem at Japhet
kaysa kay Ham. Anong kaibahan? Si Ham, chinismis niya parents niya, hubot-hubad. Si Shem at Japhet, nang malaman nila na hubad ang tatay nila, kumuha sila ng balabal. At alam nyo, respect sa parents nila. Patalikod sila, hindi paharap. Dala-dala nila ang balabal at patalikod. Binalutan nila ng balabal ang kanilang tatay. At ano sabi dito? Nang mawala na ang kalasingan ni Noah at nalaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw, Kanaan, ngayoy susumpain sa mga kapatid mo, ikay paalipin." Verse 26, sinabi niya rin, "Purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem, itong si Kana ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet." Pansinin ninyo, because of honoring their father, si Shem at si Japhet, pinagpala ang buong ang kanila. At alam nyo ba ang anak ni Ham, si Kanaan, sinumpa ngayon? Ibig sabihin, nag-declare ng curse si Noah kay Ham. Bakit? Sapagkat binalita niya ang kahubaran ng tatay niya. Anong lesson? Ang lesson niyan, honoring your father, honoring your leader. May kahinaan ang mga leader, may kahinaan ang magulang natin, may kahinaan ang mga lingkod ng Diyos. Hindi natin pala yan sinisiraan. Kasi may sumpa yan. Isa time natin ngayon, marami walang pagpapahalaga sa leader. Marami po ay kinakantsawan ang mga leader. That is why may epekto yan sa ating pamilya, mga kapatid. Kasi mahalaga sa Diyos ang mga nilagay niya. Hindi aksidente na may tatay ka, may nanay ka. Hindi aksidente na may tao kang sinusundan. That is your leader. May pastor ka na kung saan doon ka sumusunod. If you mock your pastor, you mock your leader, you are answerable before God. There must be a day of reckoning. Kaya we need to honor those people. Dinispise mo ang leader mo, dinisobey mo leader mo, antay mo, antayin mo. Sisingilin ka ng Panginoon yan. Si Miriam, kamag-anak ito ni Moses at si Aaron. Tingnan natin sa Numbers 12. Tingnan natin sa Bilang, no? Bilang chapter 12. Anong sabi po dito? Simulan po natin sa 1. Si Miriam at Aaron nagsalita ng laban kay Moses dahil sa babaeng Kosita na kanyang pinakasalan, sapagkat siya'y mag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kos. Ang sabi nila, sa pamagitan lang ba ni Moses magsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamagitan din natin? So sabi ni Miriam, bakit kay Moses lang, hindi sa atin nagsasalita ang Diyos? Alam ninyo, because God is all-knowing, sabi dito sa Bilang 12, no? Verse 3, narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Verse 2, yung sinabi ko, si Moses naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, naririnig pala ng Diyos kapag chinichismis mo leader mo. Naririnig ng Diyos kapag sinisiraan mo leader mo. Sinisiraan mo pastor mo. Ito yung reckoning ng Lord. Pinatawag si Moses at si Aaron. At pansinin po natin mga kapatid, no? Pansinin natin dito sa verse 7. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moses sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanyang aking buong sambayan ng Israel. Kinausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot magsalita laban sa kanya? Kita nyo mga kapatid? Kayo mga nagsasabi na nakita niya raw ang Diyos, hindi ka naman si Moses eh. Ba't mo nakita si Lord? Si Moses lang nakakita sa Diyos. Kaya nagalit si Yahweh at siya'y umalis. In verse 10, mga kapatid, dito na ang reckoning ni Lord. Nang mawala ng ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang kitong. Kita niyo mga kapatid?
Si Miriam, tinubuan siya ng isang skin disease na parang kitong. Alam niyo skin disease, sa time natin parang korikong. No? Nagkaroon ng korikong. Nagkaroon ng korikong si Miriam. Natubuan ba kayo ng korikong, mga kapatid? Yung makati na mahapdi. Ayan, yan. Mabuti hindi dila ni Miriam ang tinubuan. Kaya mag-ingat kayo sa mga naninira sa leader nyo, naninira sa pastor nyo. Kung may nakita kayong depekto, iluhod nyo sa Panginoon. At hayaan nyo ang Diyos ang magre-recon sa pastor o leader. Katulad kay Saul. Si David, in-acknowledge niya si Saul na isa sa mga hari. Talagang namatay si Saul sa pakipaglaban, pero hindi siya pinatay ni David. Kaya tandaan natin, mga kapatid, wala sa kamay natin ang mag-put down sa mga leader, sa mga pastors, sa mga bishop na nilagay ng Panginoon. We need to pray kung nakita natin may mga loopholes sila. Kasi tutubuan ka ng korikong katulad ni Miriam. So alam na, kapag mayroon ka ng mga galis, kapatid. So nakita natin, that's the reckoning of God. Hindi lang siguro mga disease. It's either maapektuhan pati pamilya natin. Kaya yung mga nag-o-oppose sa leader, pinapayuan ng leader, kinalaban pa. Pag hindi pabor sa leader, pag hindi pabor sa kanya sinasabi ng leader, lalayuan niya, i-despise niya, i-dishonor niya. Pupulutin ka talaga sa kangkungan, kapatid. Kaya ako nakita ko dito, may defect ang mga taong nilagay sa iyo. It's either your parents, your teachers sa school. Marami binabastos ng mga teachers sa school. Yung mga kabataan na yan, sisingilin sila ng Panginoon. Kasi si Lord matuwid. Kapag gumawa ka ng masama sa nilagay niya, sa parents, sa teacher, sa mga spiritual leader, sa mga pastor, kapag ginawan mo yan ng accusation, ginawan mo yan ng mock, kinukutya mo, sinisiraan mo, antayin mo yung reckoning ng God. Kapatid. That is why tinuturo sa atin dito, honor your parents, honor your spiritual leaders, honor those people na nagme-mentor sa iyo. Pray for them. Kung may mga you are disgusted sa mga hindi mo na gusto nakikita, pray. Just obey. Nakita mo, tama naman pinapagawa. Sumunod po tayo, mga kapatid. Ibig sabihin, respect is your protection. Honoring those people above you is your shield in life, mga kapatid. Ngayon, kapag may ginagawang hindi tama ang mga taong nilagay ng Diyos, si God ang magpaparusa nun, mga kapatid. Even in our government, nakikita po natin, ang Diyos ay hindi natutulog yan. Nakikita niya sino yung mga corrupt people, sino yung inaabuso, ang mga kayamanan ng government na para sa mga tao. There must be a reckoning of God. Sisingilin ng Lord yan. Pero wala sa kamay natin ang magparusa. Tandaan natin, mga kapatid. Always remember this, God is righteous. Lahat ng gumagawa ng wickedness without repentance and asking forgiveness for the Lord, maniningil ang Diyos, time will come. Mga kapatid. Wala sa kamay natin. Kaya even the leadership of our government, mananagot sila sa Diyos. Pananagutan nila sa Diyos. Lahat ng mga ninakaw ng mga magnanakaw, sisingilin ng Lord yan. Kung may nakawan sa labas, meron ding nakawan sa loob ng church. Hindi faithful sa pagbabalik ng ikapo ng Panginoon. Ere-reco ni Lord yan. May sumpa yan eh. Kaya pag nanakaw, sumpa yan. Babalik yan sa pamilya natin. Babalik yan sa ating buhay. That is why tinuturo sa atin, like what I said sa number 1 point, sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Akala mo ba pag nagnakaw ka, hindi nakikita ng Panginoon yun? So loob at labas ang nakawan. Sa loob ng church at sa labas ng church. Ibig sabihin, pagdating sa pag-aari ng Diyos, ginagamit natin. Pagdating sa mga para sa taong bayan, ginagamit ng ilan lamang sa mga greedy people, mananagot tayo sa Panginoon. Because greediness, kasakiman, ay galing yan sa kadiliman.
Yung pagkuha mo sa mga bagay na hindi para sa iyo, kasakiman po yun. Meron ka na, nanguha ka pa, pananagutan natin sa Panginoon yan. And there must be a day of reckoning of God. It's either death ang singil ni Lord. It's either sickness. It's either trouble in our life. Kaya balikan natin ang katangian ng Panginoon. Ibig sabihin, kung ikaw nakaranas ng pag-inapi ka, no? May injustices sa buhay mo, may Diyos na handang ipagtanggol po tayo, mga kapatid. Kaya ang reckoning ng Lord to those who despise and disobey their spiritual leaders. And number 3, to those who rebel against God. Ang mga nagre-rebelde sa Diyos, mananagot yan sa Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, walang makakalampas sa Panginoon na mga tao, millions of people sa buong mundo, isa-isahin ni Lord yan. Itatabi niya mga righteous people, ibubukod niya ang mga righteous people sa mga wicked people. Di ba may parable sa Bible? Ibubukod ang mga kambing, asal kambing, nanunuwag, lumalaban, yun ang mga rebelde. At ibubukod ang mga tupa, mga obedient, submissive, nagpapasakop. At doon si Lord magbibigay ng reckoning. Ibibigay niya ang parusa sa mga sumusuway sa Kanya. Kaya ang reckoning ng God to those who rebel against God. Sabi nga, maigi pang kalabanin mo na si Satanas, huwag mo lang kalabanin ang may likha ng buhay mo. Banggain mo si Satanas, huwag mo lang banggain ang Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, dapat pag sinabi Diyos sa buhay natin, siya ang nagbigay ng buhay, siya rin ang babawi nito. Siya nagpala sa atin, siya rin ang maglalagay ng sumpa kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Kaya tandaan natin, ano ba ang pagre-rebelde sa Diyos? Ganito yan. Sa halip na maglaan ka ng oras para sambahin siya, katulad nito, nasaan ka? Wala ka ngayon dito. Abala ka sa sarili mong paglilibang. Ang pagsamba sa Diyos ay paggalang sa Kanya. Kayo na nandito ngayon, ang Espiritu na nasa iyo ang nagdidikta. That is the Spirit of God na you worship God. Even nasa online platform po tayo. Because you honor God. Pero yung mga tao na hindi nag-worship kay Lord, that is rebellion against God. We are created to worship God. We are created to serve God. Pero ikaw, hindi mo nakikita yon because of your selfishness. Ano nangyayari? Ang buhay natin, ibabagsak ng Panginoon yon. Kaya ang rebellion against God, you don't worship Him. You don't serve Him. Mga kapatid, you don't obey Him. That is rebellion against God. Hindi mo siya sinasamba, hindi ka sumusunod sa Kanyang mga utos, hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Rebellion yon. Kaya hindi po masasabi natin, ang iba kasi nasabi nila, makikinig lang ako, hindi ko naman task yan na gawin lahat dyan eh. Pero hindi mo ba alam, segundo lang pwedeng kunin ni Lord ang buhay natin. Segundo lang pwede niyang baklasin ang ating buhay, hininga, magkaroon tayo ng sakit. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, pag-aabot sa mga tao na naliligaw ng landas, bahagi pag-o-honor natin sa Lord yun. Yung sinasamba mo siya, corporate worship, online man o face-to-face, pagpakumbaba natin sa Panginoon yun. We give honor to God. Kaya if you don't worship God, you don't serve God, you don't honor God, you are rebellion before God. You rebel against God. Ibig sabihin, tayo po ay naging rebelde sa harapan ng Panginoon. That is why, ang pagbibigay galang sa Lord is this, nung nabuksan ka sa katotohanan, nagpapagamit ka ngayon sa Lord na mag-reach out ng mga tao. Nagpapagamit ka sa Lord ngayon na mag-disciple ng mga tao. It is not what we call the mandate of the church. This is the mandate of the Lord Jesus Christ. Kaya nga agresibo tayo sa pag-win soul because we honor Him.
We love Him. We disciple people. Kaya ang hindi pagsunod sa Diyos, ang keyword yan, rebellion against Him. Yung inuuna mo palagi sarili mong advantage, sarili mong interest, sarili mong kasiyahan. Kaya pag selfish ka, tandaan natin, pag self-centered ka, that is rebellion against God. Kaya dapat tayo, sa ating pagsunod sa Diyos, dapat mamatay na tayo. Mamatay na yung lumang pagkatao natin. Dapat mamatay na yung hilig ng laman sa atin. Yun ang ibig sabihin ni Christ na if you want to follow me, deny yourself. That means death. Mamatay na yung pansarili nating kapakanan. Kasi pag namatay ka na, nagpapaturo ka, sumusunod ka, nagpapasakop ka, patay na kasi yung yabang mo. Kaya pag buhay pa yung yabang mo, wala kang pinapakinggan sa salita ng Diyos. And that is rebellion against God. And God will reckon us. Ang lahat ng mayabang ibabagsak ng Diyos yan, mga kapatid. Tingnan po natin ang sinasabi sa Obadiah chapter 1, 3, and 4. And 2 Chronicles 36:16. Ito yung iwan ko sa atin, mga kapatid. Unahin natin ang 2 Chronicles 36:16. Anong sabi po dito? 2 Chronicles 36:16. Ang sabi po dito, ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito, pinagtatawanan ang mga propeta at binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi na sila makakaiwas sa kanyang pagpaparusa. Kita niyo mga kapatid, malinaw sa verse 16, marami hinahamak ang mga leader, mga pastor, mga propeta, at dito may babala ang Diyos. At nagalit si Yahweh at hindi na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa. Alam ninyo, ang katumbas ng paghamak mo sa leader na matino na nagsiserve kay Lord, katumbas ng paghamak mo sa Diyos. Apektado diyan buong pamilya natin. At dito pinakita niyan, nagalit ang Diyos. Kaya tandaan natin, kung walang mga leaders, walang mga pastors, walang mga ginagamit ang Panginoon, sira na ang bansa natin. Wala nang matuwid na nagtuturo sa isang pamumuhay na tama. Ngayon, hinamak mo pa, kinotya mo pa, ang katapat niyan, magagalit ang Diyos. Nalala ko dati, 2 pastor nagkwento sa akin na kaibigan, hinamak ang gawain. Pagkalipas ng maraming taon, palagi pinipersecute sila, namatay yung tao. Sa isang pastor naman, kinuha ng elder nila ang church. At siya na ang elder nagpastor. At ang pastor na yon ay tahimik lang. Namatay din yung elder. Huwag na nating ilayo, kapitbahay namin. Pinapasok kami dito sa Las Piñas. Pag nag-practice ng music ang mga musician, sinusugod yan. Ako naranasan kong sigawan ako, mga kapatid. No? At persecuted kami sa harap ng church na to. Alam nyo, ang bilis ng Lord maningil. Lahat ng mga properties niya, kinobra ng bangko. Kinuha lahat ng properties niya. At the same time, yung mag-asawa na ito, dinapuan din ng sakit. Hindi tayo natutuwa dyan. Pero tandaan natin, mahirap banggain ang Diyos. Mahirap banggain ang mga tao na dalisay na nagtuturo ng salita ng Panginoon. No? Nawala ang kabuhayan nila at the same time, nagkasakit din ang mag-asawang ito. Dito ko nakita, kapag naging rebelde ka sa leader at sa Diyos, may reckoning si God. May paniningil ang Panginoon. Marami na ako nasaksihan yan. Mga kaibigan kong pastor, inapi sila, naningil ang Diyos sa mga umapi sa kanila. At tandaan natin, patuloy po tayo mga kapatid na mamuhay base sa katangian ng Lord. Mamuhay ng matuwid, mamuhay ng may kabanalan, at layuan natin ang kasamaan. Dahil may paniningil si Lord sa atin.
last verse, Obadiah chapter 1, 3 and 4. Ito yung huling verse na ibibigay ko sa atin ngayon. Nilinlang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitulyo mo'y nakatayo sa batong buhay. Dahil ang tahanan mo'y mas mataas sa kabundukan. Kaya't sinabi mo, sino makapagbagsak sa akin? Kasintaas man ng pugad ng agila ang iyong bahay, maging ang mga bituin man na iyong kapantay, hahataking kitang pababa at ikaw ay babagsak. Grabe si Lord, ano? Ang sabi dito, kasing taas man ng pugad ng anggila ang iyong bahay, at maging ang mga bituin ay iyong kapantay. Sobrang yabang, ano? Kapantay niyang bituin. Hahatakin kitang pababa at ikaw ay babagsak. What's the lesson? Ang lesson nito, lahat ng nagmamataas, ibabagsak ng Diyos yan. Nagmamataas dahil may kayamanan na ninakaw, babagsak ni Lord yun. Nagmamataas kasi matalino ka, ibabagsak ng Panginoon yun. Ibig sabihin, wala nang mataas kundi Diyos lang. Lahat ng pumapantay sa Diyos, binabagsak niya. Isang example natin, si Lucifer. Musician yon, binagsak ni Lord. At yun, si Satanas. Ibig sabihin, walang pwedeng pumantay sa Diyos. Siya lang dapat ang mataas. Kaya kapag mataas tingin mo sa sarili mo, mataas tingin mo sa iyong pagkatao, tandaan natin, may reckoning si Lord. May reckoning siya. Maniningil ang Panginoon. Kaya, ating dapat tandaan mga kapatid, if we rebel against God, always remember there is a reckoning of the Lord. Nais ng Lord na lahat ng tao yumuyuko, sumasamba sa Kanya. Katulad sa inyo ngayon, napaka-busy ng iba dito, may trabahong iba. Because you honor God, you worship God, you obey God, sumusunod ka. Nandito ka ngayon to worship Him before everything else. Bago ka magtrabaho, una mo na si Lord. Bago mo gamitin ang pagpapala ni Lord, una mong binabalikan para sa Kanya. Because you honor Him. Ang mga rebelde against God and against His Word, ibabagsak yan ng Panginoon. Kaya always remember, walang makakalampas sa Panginoon. Walang nakakatago sa Panginoon. May pananagutan po tayo lahat. Even kaming mga spiritual leader, mananagot sa Panginoon kapag hindi namin ginagawa ng maayos ang aming mga tungkulin. Walang masasabi nating nakatago sa Lord. Hayag lahat nating ginagawa. Kaya naway ang mensaheng ito ay isang paalala sa ating lahat. Kung maglilingkod ka rin lang kay Lord, itudo mo na. Maglilingkod ka kay Lord, gawin mo ng dalisay ang paglilingkod mo sa Kanya. Walang mga hidden agenda. Buo mong ialay buhay mo sa Kanya, mga kapatid. Kasi si Lord nakatingin siya ngayon sa kalubluuban ng ating pagkatao. At kapag naging matuwid ang iyong paglilingkod, may gantimpala ang Panginoon. Ngunit kapag may taglay pa rin tayong mga kasamaan, inside and outside, there is a reckoning of God. Andoon ang Kanyang paniningil sa mga gumagawa ng masama at pagpapala sa gumagawa ng kabutihan. Naway ang mensaheng ito ay isang reminder sa ating lahat. Meron tayong God of all gods, a holy God, a righteous God, a just God. Kung inapi ka, may Diyos na makatarungan na pagbabayaran ng mga tao, mga injustices na ginagawa nila, mga panluloko na ginagawa ng tao sa kanyang kapwa. Diyos ang maniningil dyan. Kaya sa ating pagtatapos, the day of reckoning reveals God's justice, righteousness, and holiness. Every one of us will face the consequences of what we have done here on earth. Babayaran natin lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, mabuti man o masama. Dahil He is a just, righteous, and holy God. Before I close in prayer, sama-sama nating damhin ng mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team.
This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. This is the air. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And
of Jesus, the greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. Oh, we fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Let's declare, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Full of faith, let's declare the greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. Oh, we fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet. King Jesus, King Jesus, the greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Let's cry. We cry.
Let us pray. Father God, maraming salamat sa paalaala mo sa amin. Lahat kami may pananagutan sa iyo. Lahat kami haharap sa iyo, Panginoon. Hayag man o lihim ang aming ginagawa, nakikita mo, Panginoon. And we ask your forgiveness. We ask, O God, patawarin mo kami sa aming mga nagawang hindi nakakatuwa sa iyo. I pray your forgiveness to us through the blood of the Lord Jesus Christ. And teach us, Lord, to walk in your path, to live a righteous life, at layuan ang gawain ng masama. I pray, O God, ikaw po ang kumilos sa aming bansang Pilipinas. Ikaw ang kumilos sa aming mga churches. Purify all churches, purify our nation. And all of us, we acknowledge you na you are powerful God, a just God. At nandito kami humihingi ng kapatawaran mula sa iyo. Linisin mo kami, Panginoon. At dalangin namin na sumunod kaming lahat sa iyong mga salita, na mamuhay kaming matuwid sa loob ng aming tahanan, sa loob ng aming komunidad at sa aming bansang Pilipinas. You are the God of all and powerful God. You make everything in order if we obey your word, O God. Blessing upon blessing sa lahat ng mga nandito ngayon. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.